Magandang araw po, Sir Dave. Ikukwento ko lang ang nangyari sa pinsan ng kaibigan ko noong tag-ulan sa Bicol. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, sa tuwing naaalala ko ang detalye ng kwento niya, nanlalamig pa rin ako. Sabi niya, nagsimula ang lahat noong kinailangan niyang umuwi sa bayan nila sa may paahan ng bulkan para dalawin ang lola niya. Hapon na siya nakarating at makulimlim ang langit. Paliko na siya sa kalsadang papunta sa baryo nila at doon niya unang napansin na kakaiba ang paligid. Walang dumadaan na motor, walang bata sa gilid ng kalsada, kahit aso, wala. Tahimik at parang walang nakatira. Habang naglalakad siya, napansin niya ang makapal na hamog na unti-unting bumababa mula sa mga puno. Para bang gumagapang ito sa lupa at kumakalat. May dala siyang bag at flashlight, pero hindi niya ito binuksan dahil maaga pa naman at may liwanag pa. Habang papalapit siya sa lumang tulay, napansin niya ang mga dahong basa na parang may mga yapak ng paa. Hindi yapak ng bata, hindi rin pangkaraniwang paa. Malaki. Habang mas dinadagdagan niya ang tingin niya doon, mas lalo siyang kinakabahan. Kasi yung mga bakas, hindi pa tuyo, parang bagong-bago, at hindi pa humihinto ang mga patak ng tubig mula sa mga gilid nito. Pagdating niya sa tulay, napansin niyang makapalang dilim sa ilalim nito, parang hindi tugma sa oras. Tinignan niya ang langit, may kaunting liwanag pa, pero sa ilalim ng tulay ay parang madaling araw na. Naaamoy niya rin ang kakaibang amoy. Hindi mabaho pero matapang. Kumbaga, amoy na parang lupa na nabuksan, nahalo sa lumang kahoy at basa na balat ng hayop. Binilisan niya ang lakad niya, pero habang papunta siya sa gitna ng tulay, biglang lumamig ang paligid. Hindi yung normal na lamig na galing sa ulan, parang humahapdi ang balat niya. Medyo nahirapan siyang huminga. Ramdam niya na parang may nakatingin sa kanya. Narinig niya ang tunog ng tubig sa ilog sa ilalim. Mabagal ang agos, pero ang tunog nito ay parang may humahalo. Para bang hindi lang tubig ang gumagalaw doon. May kumakaluskos pa mula sa mga puno sa dulo ng tulay. Para bang may mabigat na gumagalaw. Pagkalampas niya sa tulay, napansin niyang may isang lumang kubo sa gilid ng daan na hindi naman dapat naroon. Hindi niya yun natatandaan at mas lalo siyang kinabahan dahil ang bintana nito ay nakabukas ng bahagya at mula sa loob ay may tila kaunting anino na gumagalaw. Hindi tao ang kilos, dumudulas lang sa sahig. Pinilit niyang huwag tignan at naglakad ng mas mabilis. Pero habang lumalayo siya, mas nararamdaman niya na parang sumusunod ang tingin ng kung ano man ang nasa loob ng kubo. Hindi niya marinig ang kahit anong yapak, pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Pagdating niya sa mismong dulo ng kalsada, malapit sa mismong bahay ng lola niya, napansin niyang sumisikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa pagod sa paglalakad, kundi dahil sa pakiramdam na parang may pumupuno sa hangin. Parang may nakatambay na delikadong bagay sa paligid. At habang papalapit siya sa bakuran ng lola niya, biglang may pumatak na malaking talsik ng tubig sa lupa sa harap niya kahit wala namang ulan. Pero hindi yun patak ng ulan. Yun ay isang unang palatandaan. Hindi niya alam na sa gabing yun, may susunod pa palang mas malala. Pagpasok niya ng bakuran, biglang tumigil ang hangin. Tahimik ang lugar at may mga patak ng basang tubig sa lupa na hindi galing sa ulan. Pagbukas niya ng pinto ng bahay ng lola niya, malamig na hangin ang sumalubong. Sa sahig, may makapal na trail ng basang bakas na parang hinila papasok sa kwarto. Habang sinusundan niya ito, mas lalong lumalakas ang amoy ng nabubulok na lupa.
Paglapit niya sa pintuan ng kwarto, biglang umalog ang sahig. May gumapang sa ilalim, mabigat at mabagal. Pag atras niya, may anino siyang nakita. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Gumagalaw ito na parang pilipit at madikit. Narinig niya ang basang pagpatak nito papalapit. Kasabay nun, may malamig na hiningang dumampi sa batok niya. Parang may nakadikit na basang ilong sa likod niya. Hindi na siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng bahay. Habang tumatakbo siya sa daan, rinig niya ang mabigat na kaluskos sa likod niya. Pero hindi mabilis. Parang hindi nagmamadali ang nilalang na yun. Pagdating niya sa tulay, biglang huminto ang lahat ng tunog. Pero mula sa ilalim, may mabagal na pag-angat ng tunog ng tubig. Parang may umaahon. Hindi niya natinignan. Tumakbo siya palabas hanggang may mga ilaw na ulit. Naganap muna siya ng hotel na matutuluyan. At pagdating ng kinabukasan, binalikan nila ang bahay. Wala na ang trail, wala na ang amoy, at parang walang nangyari. Pero ang kubong nakita niya kagabi sa gilid ng daan, wala na rin. Nang makauwi siya sa bahay ng lola niya, nagtaka ito. Kasi ang sabi ng lola niya, hindi raw siya dumating kagabi. Kahit ang sabi niya, umuwi nga raw siya ron. Pero hindi naman daw talaga siya dumating, sabi ng lola niya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung kwento niya sa akin. Pero hanggang ngayon, pinipilit niya pa rin yun. Pero hindi ko na lang pinansin. Tawagin niyo na lang po akong Clark. At ito ang nangyari sa amin noong 2007, noong nagbakasyon kami sa Bicol. Alam na namin na may mga lugar na bawal puntahan. Pero dahil sa trip namin sa adventure, pilit naming tinuloy ang hike sa isang liblib na gubat malapit sa paahan ng bundok. Maaga pa lang, nakaprepare na kami. May dala kaming maliit na tent, flashlight, pagkain at tubig. Naka-MTV kaming 3. Pero habang papasok sa gubat, halos nawawala ang signal ng cellphone. Alam naming bawal ang lugar. Pero inisip namin na kaya namin. Basta't susundan lang namin ang daan na nakikita sa mapa. Habang umaakyat, napansin naming unti-unting nagiging mas makapal ang gubat. Mas mataas ang puno, mas dikit ang mga sanga. Ang daan na dati parang malinaw, unti-unti na lang na natatabunan ng damo at dahon. Habang lumalalim sa gubat, napansin naming may kakaibang lamig sa paligid. Hindi tulad ng malamig na simoy ng bundok. Parang humihigop sa init ng katawan namin. May tunog din sa paligid dahil sa katahimikan. Mas ramdam namin bawat kaluskos ng sanga at dahon sa paligid. Sa bawat takbang, pakiramdam namin parang may sumusunod sa amin. Hindi namin nakikita, pero ramdam namin ang presensya. At doon nagsimula ang takot. Hindi namin alam noon na may mas malala pa palang mangyayari habang papalalim kami sa gubat. Habang lumalalim kami sa gubat, unti-unti naming nararamdaman na mali ang ginagawa namin. Ang daan na dati malinaw sa mapa, nawawala sa paligid, para bang ginugulo kami ng gubat mismo. Ang mga puno na dati matataas lang, tila bumababa at bumabalot sa paligid. At mas makapal ang dilim kahit tanghali pa lang. Biglang may narinig kaming mabagal pero mabigat na paglakad sa likod namin. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Parang may malaki at maitim na bagay na dahan-dahang sumusunod. Humahabol sa bawat galaw namin. Napabilis ang tibok ng puso ko. Nagtakbuhan kami. Nag-ikot sa mas makapal na bahagi ng gubat. Pero bawat liko, parang paulit-ulit lang. Parang nakatali kami sa parehong lugar. Maya-maya,
Naramdaman namin ang malamig na hangin. Ang amoy parang nabubulok na lupa at dugo. Ang bawat tunog ng sanga ay parang kumakaluskos sa likod namin. Papalapit ng papalapit. Hindi namin tinitingnan kung ano yon. Ang importante lang ay makalayo. Unti-unti, nakita namin ang liwanag ng gilid ng gubat. Ang tanging daan para makalabas doon. Tumakbo kami ng sabay-sabay. Huminga ng malalim at mabilis na tumakbo. Ramdam pa rin naming may humahabol sa amin. May sumusunod na hindi namin nakikita at hindi na namin pinansin. Paglabas namin sa gubat, ramdam namin na nagbago ang paligid. Ang lugar na dati normal, parang naging tahimik. Hindi na kami bumalik doon. Kahit na may mga kaibigan kaming nagtanong, sinabihan namin silang huwag na rin pumasok. Ang karanasan namin ay hindi basta makakalimutan. Ang takot ay nananatili sa katawan namin kahit ilang araw na ang lumipas. Nagbakasyon ako sa Bicol noong tag-init para lang mag-relax at mag-enjoy sa dagat. Maganda ang panahon, malinaw ang tubig at ramdam mo ang preskong simoy ng hangin habang nakatayo sa baybayin. Wala akong ine-expect na kakaiba, basta ang balak ko lang ay mag-swimming at mag-enjoy sa bakasyon. Habang naglalakad ako sa mabuhanging dalampasigan, napansin kong mas tahimik ang paligid kaysa karaniwan. Walang masyadong tao at ang tunog ng alon ay parang lumalakas at umahaplos sa tenga. Nakita ko ang malalim na bahagi ng dagat na tila may kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Parang naglalaro ang araw sa ibabaw. Biglang may lumitaw sa tubig. Sa una, akala ko bato lang o malaking isda. Pero habang mas lumalapit ako, nakakita ako ng isang nilalang. Isang sirena. Ang katawan niya ay malatao sa itaas, ngunit may buntot na makintab at kumikislap sa ilalim ng tubig. Ang buhok niya ay mahaba, tila umaagos kasama ng alon, at ang mata niya ay nakatingin sa akin. Parang may mensahe ang kanyang titig, pero hindi ko maintindihan. Huminto ako sa paghinga. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o aalis na. Biglang ngumiti siya sa akin. Ngunit sa sandaling yun, parang may lumundag sa ibabaw ng tubig. Isang malakas na alon at nawala siya. Agad akong bumalik sa resort at kunento ang nakita ko. Pero ang mga kasama ko, hindi naniniwala. Sabi nila, baka imahinasyon lang o epekto ng liwanag ng araw at alon. Sinabi ko sa sarili ko na baka ganun nga, pero sa loob-loob ko, alam kong may nakita ako. Kinabukasan, umulit akong pumunta sa parehong lugar, pero wala na. Ang tubig, malinaw at tahimik lang. Walang kahit anong kakaibang liwanag sa ilalim, at wala na ring bakas ng sirena. Ramdam ko ang kakaibang lamig sa hangin. Parang may nakamasid pa rin. Pero hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang karanasang yun, kinikilabutan pa rin ako. Ako si Mark. At ikukwento ko ang nangyari noong nagbakasyon kami ng barkada sa Bicol. Ang balak lang namin ay mag-relax at mag-ikot sa mga lugar na hindi masyadong dinadaanan ng mga turista. Nag-arkila kami ng MTB, yung tricycle na modified, para mas makapasok sa mga liblib na daan. Maganda ang panahon nung umalis kami, maliwanag ang langit, at malamig ang simoy ng hangin. Pero habang lumalayo kami sa bayan at papasok sa malalim na parte ng gubat, malapit sa paa ng bundok, napansin kong nagbabago ang paligid. Yung ingay ng ibon, unti-unting nawawala.
Yung simoy ng hangin parang humina at yung tunog ng mga dahon nawala rin. Mas nagiging makapal ang puno habang umaandar ang MTB. Yung mga sanga halos nagtatama sa ibabaw namin. May mga lumang bato sa gilid ng daan na parang may ukit, pero hindi ko mabasa kung ano. Ang lupa basa kahit hindi naman umuulan. May amoy din sa hangin. Matamis na kakaiba at nakakasulasok pag huminga ka ng malalim. May nadaanan kaming bahagi ng daan na parang may umukay sa lupa. Malalim. At sa mga tuyong sanga na nakaturo sa iisang direksyon papasok sa makapal na gubat, napalingon ako dahil parang may dumaan na anino sa gilid. Parang dumulas lang sa likod ng mga puno. Akala ko, hayop, pero wala naman akong narinig na kaluskos o yapak. Habang tumatakbo pa kami, bigla kong naramdaman ang bigat ng paligid. Yung hangin parang mas lumamig kahit tirik ang araw. Pagtingin ko sa kanan, sa pagitan ng dalawang puno, may nakatayo. Mahaba ang katawan, payat, hindi gumagalaw, hindi rin natatabunan ng liwanag ng araw. Pinikit ko sandali ang mga mata ko, baka kasi namamalikmata lang ako. Pero pagdilat ko, nandun pa rin siya at parang mas malinaw ang hugis. Habang lumalayo ang MTB namin, parang sumusunod ang anino nito sa pagitan ng mga puno. Hindi naglalakad, basta gumagalaw lang siya at dumudulas. Parang hinihila ng hangin. Nanginig ang kamay ko. Hindi ko masabi sa barkada, pero ramdam kong hindi yun normal na nilalang. At doon nagsimula ang hindi naming inaasahang karanasan. Pagkapasok pa namin ng mas malalim sa gubat, mas lalong bumigat ang hangin. Ramdam ko na may sumusunod, pero ayokong tignan ulit sa likod ng mga puno. Maya-maya, napansin ko na humihina ang andar ng MTB. Parang nawawalan ng lakas kahit bago pa ang makina. Nang halos suminto ito sa gitna ng makitid na daan, biglang may kumaluskos sa kaliwang bahagi. Hindi yung normal na tunog ng dahon. Ito ay mabagal at parang may hinahatak na basa sa lupa. Ramdam ko agad ang lamig sa paligid. Ang mga puno parang mas lumapit. At ang liwanag ng araw na dumadaan sa mga dahon, bigla na lang nawala. Doon ko ulit siya nakita. Nakatayo sa pagitan ng dalawang malaking puno. Mas malinaw kaysa kanina. Mahaba ang katawan nito. Halos kasing taas ng dalawang tao. Mapuputla ang balat na parang walang dugo. Ang mga braso ay nakalaylay ng sobrang haba. Halos sumasayad sa lupa. At ang ulo, sobrang liit kumpara sa katawan. At nakatagilid siya na parang nakikinig sa tibok ng paligid. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam ko na nakatingin yun sa amin kahit wala akong makita na mata. Yung hangin, biglang dumaan sa likod. Parang may malaki at malamig na dumaan sa likod namin. Ang saig ng gubat sa tabi ay unti-unting nababasa kahit walang ulan. Paglingon ko, may makapal na basa ng lupa na parang iniwan ng isang nilalang na kung saan dumaan. May likidong hindi ko alam kung ano. Hindi siya tubig. Mas malapot. Parang amoy lupa na naarawan. Biglang gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Sa kanan, may gumagapang na mahaba at itim na anino. Sa kaliwa, may mabagal na pag-ungol galing sa ilalim ng mga ugat ng puno. Parang may mabigat na nilalang na pilit umahon mula sa ilalim ng lupa. Ang MTB biglang umandar mag-isa. Parang may tumulak. Tumalon kami pababa sa kaba. Pero sabay na umusad ang makina kahit walang umahatak. Habang umaandar ito palayo, rinig ko yung mabagal pero malalim na tunog sa likod. Parang hinahabol kami, pero hindi nagmamadali ang hakbang.
Nang makarating kami sa parte ng daan na may liwanag na ulit, biglang tumigil ang ingay. Yung lamig sa hangin, biglang nawala. At pagtingin ko sa likod, wala na yung nilalang. Wala na yung aninong gumagapang. Pagbalik namin sa resort, tahimik lang ako. Hindi ko agad sinabi sa iba. Kinabukasan, binalikan namin ang lugar para tignan kung may naiwan na bakas. Pero ang daan ay tuyo, malinis at parang wala kaming dinaanang kakaiba. Kahit yung mga batong may ukit, nawala rin. May nakausap kaming matandang taga ron. Hindi ko binanggit ang nakita ko. Pero sabi niya, may mga bahagi raw ng gubat na hindi dinadaanan kahit tanghali. Lalo na yung malapit sa paahan ng bundok. May mga nilalang doon na hindi dapat makita ng tao. Kapag nakita mo raw sila, susundan ka nila hanggang makalabas ka sa teritoryo nila. Simula noon, hindi na ako ulit pumasok sa makapal na gubat. Magandang araw, Sir Dave. Gusto ko lang po magkwento ng karanasan ko sa Binondo. Ako nga pala si Menard. Nagtatrabaho ako noon bilang delivery runner sa isang maliit na printing shop sa Binondo. Araw-araw akong lakad ng lakad sa makitid na eskinita, bitbit ang mga envelope, resibo at kung ano-anong papeles para i-deliver sa mga kliyente. Sanay na ako sa gulo at sa ingay ng lugar, sa amoy ng lumang kahoy at sa tunog ng mga naglalakad sa basang kalsada. Wala namang kakaiba dati. Gabi ng Miyerkules yun. Malakas ang ulan, pati hangin, mabigat at parang may dalang lamig na hindi normal. Basa ang kalsada at halatang hirap ang mga ilaw ng poste. Parang mapupundi na. Kailangan ko pang mag-deliver ng isang envelope sa may lumang building sa Soler. Hindi ko alam kung bakit pinapapunta pa rin ako doon kahit halos 9 PM na. Pagdating ko sa looban, halos walang tao. Tahimik masyado. Kung minsan, may dumadaan na motor. Pero mabilis lang at biglang mawawala sa dilim. Napansin ko rin, kahit maulan, parang may amoy ng lumang papel. Pero hindi ko pinansin kasi gusto ko lang matapos ang trabaho. Pagdating ko sa mismong iskinita, papunta sa luma nilang building, bigla akong kinilabutan. Hindi dahil sa lamig, kasi parang may nakasilip sa akin mula sa itaas. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may tumitingin. Nang tumingala ako, wala naman. Pero yung pakiramdam, hindi nawala. Habang naglalakad ako, napansin kong mas humihina ang mga ilaw habang lumalapit ako sa building. Parang isa-isa silang namamatay. Yung ulan naman, imbis na bumabagsak, parang gumagaan habang mas lumalalim ang katahimikan. Para bang may humihigop ng tunog. Tinignan ko ang relo ko. 9:14 PM. Sabi ko sa sarili ko, mabilis lang to, Menard. Iabot mo lang yung envelope. Pero habang papalapit ako sa lumang pintuan, doon ko narinig yung unang senyales na hindi normal ang gabing yun. May kalusko sa loob, pero alam kong walang dapat tao doon. Sa unang pagkakataon, napalingon ako sa likod. Walang tao, pero may anino sa pader. Pagkakita ko sa anino sa pader, napahinto talaga ako. Hindi siya gumagalaw, pero malinaw na hindi galing sa katawan ko. Parang mahaba, payat, at mas nakayuko kaysa sa posisyon ko. Tapos yung dulo ng ulo niya, may nakausling parang mahabang sungay o nakaumbok na hugis na hindi ko maintindihan. Umigpit ang hawak ko sa envelope. Kinabahan ako, pero inisip ko baka guni-guni lang dahil sa dilim. Pero noong umatras ako ng isang hakbang, hindi gumalaw ang anino. Doon na ako kinabahan ng todo. Dahan-dahan akong napalunok
Sabi ko pa nga sa sarili ko nun, huwag kang tatakbo, Maynard. Pero napalunok ulit ako nang biglang kumalabog ang pinto sa harapan ko. Isang beses, malakas. Parang may bagay na humampas mula sa loob. Sumunod ang pag-ikot ng doorknob. Mabagal, nakakabingi. Parang may malamig na kamay na nagpipilit buksan ng pinto mula sa loob ng isang abandonadong building na dapat wala namang tao. Tapos narinig ko ang pinakang ayaw kong marinig. Maynard. Mahina, mahaba, at parang galing sa ilalim ng lupa ang boses. Tumigil ako sa paghinga. Hindi ko sinabi ang pangalan ko kahit kanino man. Walang tao sa paligid. Walang nakakakilala sa akin dito, lalo sa ganong oras. Kumapit ang malamig na hangin sa katawan ko. Sumikip ang dibdib ko. Dahan-dahan akong umatras, pero habang umaatras ako, bigla akong naramdamang may malamig na hangin na humahaplos sa likod ko. Hindi ulan, hindi hangin, parang hininga. Napalingon ako bigla, pero wala talagang tao. Yung anino sa pader, umatras ng kusa, kasabay ng pag-atras ko. Doon ko na din nakayanan. Tumakbo ko palayo. Habang tumatakbo ako sa iskinita, parang humahaba ang daan. Parang hindi ako umaalis sa lugar. Lahat ng ilaw, sabay-sabay nang namamatay. Nag-i-echo sa tenga ko yung boses na paos. Maynard, huwag ka munang umalis. Hindi ko na alam kung umahagulgol ba ako o hinihingal. Basta ang malinaw, may tumatakbo ring kasunod ko. Pero hindi ko naririnig ang yapak. Naririnig ko lang yung paghinga niya. Malamig at malalim. Halos nasa batok ko na. Pagliko ko palabas sa may mas maliwanag na kalsada, biglang tumigil ang lahat. Nawala ang boses, nawala ang hangin, pati yung anino, nawala rin. At nang tumingin ako sa likod, wala nang iskinita. Parang hindi siya nag-exist. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Ang alam ko lang, basang-basa ako, nanginginig at hawak ko pa rin yung envelope. Hindi ko na tinuloy ang delivery. Umuwi ako agad. Hindi ko na kaya. Kinabukasan, pagbalik ko sa shop, tinanong ko yung boss ko tungkol sa kliyenteng dapat kong deliveran. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit may delivery ka pa doon. Yung building na yun, sarado na, matagal na. Wala nang tao doon mula 2014. Pinakita ko pa yung envelope. Napakunot noo siya. Hindi yan galing dito. Tumayo ang balahibo ko. Pero simula nun, Sir Dave, tuwing gabi sa Binondo, may pakiramdam akong may sumasama sa akin sa bawat iskinita, lalo na kapag umaambon. Pero hindi ko na rin tinuloy ang trabaho. Nag-resign ako matapos ang ilang linggo. Tawagin mo na lang akong Rico, Sir Dave. Mahilig ako sa mga pampaswerte. Hindi dahil naniniwala ako agad, pero dahil desperado na ako noon. Sunod-sunod kasi ang malas ko. Natanggal ako sa trabaho, nagkasakit ang tatay ko, tapos nasunog pa ang maliit na pwesto ko sa palengke. Kaya nang may magkwento sa akin tungkol sa isang tindahan sa Binondo na nagbebenta raw ng mas epektibo, matagal ng subok na mga anting-anting at pampaswerte, pumunta agad ako kahit hindi ko trip yung mga ganon. Naisip ko baka makatulong kahit papano. Hapon yun, umuulan, makulimlim ang buong Binondo. Habang naglalakad ako sa makitid na iskinita, napansin ko agad ang tindahan. Hindi siya kita sa unang liko. Parang bigla na lang lumitaw nang mapalingon ako. Lumang-luma ang lugar, halos mabura na ang signage. Nag-iisa lang ang ilaw sa loob. Mahina, kulay dilaw. Pagpasok ko,
may naamoy agad akong parang lumang sinunog na papel. Sa paligid ko, nakasabit ang mga pulang tali, mutya, medalyon, at kung ano-ano pang pampaswerte. Pero may kakaiba, walang presyo ang kahit ano. Sa counter, may babae, sobrang payat, parang kulang sa tulog. Hindi siya tumingin agad sa akin, pero alam niyang naandoon ako. Magandang araw po. May ire-recommenda ho ba kayong pampaswerte? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Yung mata niya, parang walang itim. Ngumiti siya, pero hindi yun pangkaraniwan. May bagay na babagay sa'yo, sabi niya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na pulang kahon mula sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero nakadama ako ng malamig sa dibdib ko nang ilabas niya yun. Tama ito para sa taong sinusundan ng malas. Tatalunin nito ang kapalaran mo, sabi niya. Hindi ko man tinanong, bigla niyang inilapit sa kamay ko. Mabigat, mainit, parang may buhay. Magkano po? Hindi siya sumagot. Tumalikod na siya, parang tapos na ang usapan. Napilitan akong umalis. Paglabas ko, saka ko lang napansin, walang pangalan pala ang tindahan. Tapos nawala yung signage. Walang kahit anong palatandaan kung anong binibenta doon. At ang mas nakakapagtaka, paglingon ko ulit saglit para tignan, parang nag-iba ang itsura ng tindahan. Parang naging mas luma, mas madilim, at parang hindi ko alam kung paano ako nakapasok doon kanina. Pero nadala ko pa rin ang pulang kahon. At doon nagsimula ang hindi ko inaasahang sunod-sunod na pangyayari. Pag-uwi ko sa bahay, sinubukan kong buksan ang maliit na pulang kahon. Sa loob, may isang maliit na medalyon at ilang papel na may kakaibang simbolo. Parang normal lang. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi ng laptop ko. Kinabukasan, nagsimula na ang kakaibang pangyayari. Hindi ko alam kung coincidence lang, pero parang sinusundan ako ng malas. Una, nadulas ako sa hagdan. Pangalawa, naaksidente ang motor ko sa parking area. Walang tao sa paligid pero may gasgas sa harap ng helmet ko. Pangatlo, tumawag ang boss ko sa trabaho. Sinabihan akong may malaking problema sa project na hawak ko kahit wala akong alam. Araw-araw, may kakaibang nangyayari. May simpleng bagay lang na biglang nagiging delikado. May tao sa paligid kong biglang nagiging iritable at nakakasama. Parang may anino sa bawat takbang ko. Nung maisip kong siguro dahil sa pulang kahon kaya ako minamalas, tinapon ko yun sa basurahan. Pero kinabukasan, nandun na ulit ito sa mesa ko. Hindi ko alam kung paano, pero nandun na nga ulit. Parang may sariling buhay. Kinaumagahan, sinubukan kong itapon ulit sa ilog malapit sa Binondo. Pag uwi ko, nakalagay ulit sa mesa. Halos mawalan na ako ng pag-asa at natatakot na ako ng sobra. At nagdesisyon akong dalhin ito sa isang albularyo sa Tondo. Tinignan niya at bahagyang napahawak sa medalyon. Hindi ito ordinaryong pampaswerte. May sumpa. Kailangan itong sunugin para matapos ang kamalasan, sabi niya. Sinunog ng albularyo ang medalyon at mga papel sa maliit na pugon sa likod ng bahay niya. Halos 1 oras sinunog bago tuluyang maabo. Pagkatapos nito, bumalik ako sa bahay. Hindi ko na naramdaman ng anino o ang malas na sumusunod sa akin. Hindi na rin bumalik ang pulang kahon. Ngayon, tuwing naaalala ko ang tindahan sa Binondo, nananatili ang takot sa akin. Hindi lahat ng pampaswerte ay swerte. Minsan,
Dala nito ang kamalasan na hindi mo kayang tapatan. At mula noon, hindi na ako nagpunta sa kahit anong tindahan ng pampaswerte. Sir Dave, tawagin mo na lang akong James. Konduktor ako sa isang jeepney sa rutang Divisoria Binondo. Sanay na ako sa puyat, sa amoy ng gasolina, at sa mga pasaherong nagmamadali o lasing tuwing gabi. Halos buong kabataan ko, ginugol ko sa kalsada. Kaya akala ko, wala nang bagay na makakapagpagulat sa akin. Pero nagkamali ako. Sabado, mga 1:20 AM. Pangalawang ikot na namin ni Manong driver sa Binondo. Sarado na karamihan ng tindahan. Madilim ang mga iskinita at yung mga lumang poste ng ilaw, humihina na rin. Tahimik ang lugar, sobrang tahimik para sa Binondo. Ang tanging naririnig ko lang, yung kaluskos ng mga plastik sa kalsada. Huminto kami sa isang kanto para mag-abang ng pasahero. Wala talagang tao. Yung hangin, malamig. Parang may dalang kung anong bigat. Habang nakaupo ako sa gilid ng jeep, napatingin ako sa may poste sa tapat namin. May isang babae doon. Mahaba ang buhok, nakaitim, nakatungo. Una kong inisip, baka lasing. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi siya kumikilos. Parang hindi humihinga. Parang nakatayo lang. Sobrang tikom ng bibig at hindi gumagalaw. Napalunok ako. Tinanong ko si kuya. Kuya, may babaeng nakatayo dun oh. Pero bago pa siya makalingon, may kakaiba akong napansin. Yung anino ng babae sa poste, parang mas mahaba kaysa sa katawan niya. At parang gumagalaw ng hindi naman siya gumagalaw. Kinabahan ako bigla, pero hindi pa doon natapos. Nang tumingala ng bahagya yung babae kahit malayo, para bang humaba ang liig nito, pati yung mga kamay at paa. Doon ako napaatras. Hindi normal ang haba ng liig niya. Parang unti-unting humihila pataas. Dahan-dahan, parang may kamay na nakadiin sa batok niya at hinihila sa dilaw na ilaw ng poste. Kuya, tignan mo na, sabi ko. Paglingon ni kuya, naglaho yung babae. Parang isang kisap mata lang. Pero hindi pa kami nakakahinga ng maayos. Biglang kumalog ang bubong ng jeep. Isang malakas, parang may mabigat na tumalon mula sa itaas ng poste, pababa sa bubong ng jeep. Sabay narinig namin ang mahabang pagkaskas sa bubong ng jeep. Dahan-dahan, parang may gumagapang na hayop. Kuya, andar! Andar! Halos napasigaw na ako. Pagkaarangkada ng jeep, may mismong sumilip sa bintana. Mukha ng babae, pero hindi na mukha ng tao. Manipis na balat, nakaunat na parang tuyo. Yung mata niya, pula. At yung bibig niya, nakanganga ng sobrang laki na kita na ang dalawang hanay ng matutulis ng ngipin. Humahabol siya habang nakadikit sa gilid ng jeep. Hindi ko alam kung paano, pero parang sumasabay siya sa bilis ng jeep. Kuya, bilisan mo! Bilisan mo pa! Binilisan ni kuya. Tinodo niya yung apak sa silinyador. Pero kahit gaano kami kabilis, nakakasabay yung nilalang. Nakasabit na sa gilid, tapos unti-unting humihila papasok. Hindi na ako nakapag-isip. Kinuha ko yung maliit na wrench sa ilalim ng upuan at pinukpok ko ng malakas sa ulo niya. Doon na paatras ang nilalang, parang nasaktan. Pero hindi pa rin bumibitaw. Bigla siyang umakyat ulit sa bubong. Mas malakas na ngayon ang pagkaskas niya.
Halos mabutas na ang bubong. Pagliko namin sa mas maliwanag na bahagi ng Binondo, tinamaan siya ng malakas na ilaw mula sa isang dumadaan na truck. At doon siya biglang tumalon at naglaho sa dilim. Naiwan kaming dalawang halos wala ng hininga at nanginginig. Pagdating namin sa outpost sa kabilang kanto, halos hindi kami makapagsalita. Pero nang sinabi namin ang nakita namin, hindi nagulat yung isang tanod. Sabi niya, "Bago pa kayo pinanganak, may gumagala ng babae dito na mahaba ang leeg. Kumakatok sa jeep tapos may nawawalang kalalakihan kinabukasan. Madaling araw lagi lumalabas yan, kaya dapat mag-iingat kayo." Hindi ko alam kung totoo ba yung kwento niya, pero sapat na sa akin yung nakita ko. At kinabukasan, hindi na ako sumama sa biyahe. Ako nga pala si Catherine. Normal lang sana ang araw ko noon. Pupunta ako sa Binondo para mamili ng regalo para sa pamangkin ko. Weekend, maingay, maraming tao. Wala akong expectation na may kakaiba. Pero yung karanasan ko, hanggang ngayon, hindi ko alam kung bangungot ba o totoong nangyari. Hapon ng 5 p.m, biglang umambon habang naglalakad ako pa uwi. Naganap ako ng masisilungan. At doon ko napansin ang isang lumang tindahan sa may makitid na iskinita. Hindi ko yun nakikita dati. Parang bigla na lang lumitaw. Lumang-luma ang signage. Halos mabura na ang pintura. May bahagyang bukas na kortina sa pinto. At parang may ilaw sa loob. Sabi ko, baka gift shop to. Kaya pumasok ako. Pagpasok ko, may kakaiba agad. Ang loob ng tindahan, mas mahaba kaysa sa itsura sa labas. Mahaba ang ilaw na dilaw, parang luma at mainit. May mga laruan, alas, lumang relo, maskara, at mga bagay na parang hindi ko maintindihan kung para saan. Sa likod ng counter, may isang matandang babae na nakayuko. Hindi ko alam kung tulog ba siya. "Maghahanap lang po ako ng gift," sabi ko ng mahina. Hindi siya sumagot, pero parang gumalaw ang kortina sa likod niya kahit walang hangin. Habang umiikot ako, napansin kong hindi normal ang mga gamit doon. May lumang teddy bear na may mata na parang totoong mata ng tao. May relo na atras abante ang oras kahit hindi umaandar ang second hand. May mga laruan na lumalayo ng kusa kapag nilalapitan ko. Doon ako medyo kinabahan. Pero nang makita ko ang isang maliit na music box na may magandang disenyo, kinuha ko para bilhin. Pagbalik ko sa counter, wala na yung matandang babae. At mas nakakatakot, sarado na ang pinto na binuksan ko ilang minuto lang ang nakalipas. Nang lumapit ako sa pinto para umalis, hindi ko siya mabuksan. Kinabahan na ako. Paglingon ko ulit sa loob, nag-iba na ang ayos ng tindahan. Hindi na siya mahaba. Hindi na siya parang mall. Nagiging masikip siya, parang nag-shrink. Yung mga laruan sa shelf, unti-unting nakaturo lahat sa akin. Yung teddy bear, nakanganga na. Yung mga maskara, nakatingin na diretso sa mata ko. Tapos, may narinig akong boses galing sa likod ko. "Ibalik mo." Napalingon ako. Nandun ang matandang babae, pero hindi na siya mukhang tao. Masyadong mahaba ang kanyang muka, parang inunat ng sobra. At ang mata niya, puti lang. At yung boses parang sabay-sabay na bulong. "Ibalik mo." Nabitawan ko ang music box.
Pero bigla siyang sumigaw. Isang tunog na hindi ko alam kung tao, hayop o kung anong nilalang. Lahat ng laruan sa tindahan gumalaw. Yung mga mata ng manika umiikot. Yung mga relo tumutunog ng sabay-sabay. Yung sahig parang humihinga. Sinubukan kong tumakbo, pero bawat takbang ko parang humahaba ang daan palabas. Parang lumalayo pa sa pintuan. Hindi ka dapat pumasok. Bulong ng matanda, papalapit ng papalapit. Hindi ka namin kilala. Bakit mo binuksan yung pintong hindi para sa'yo? Nang akmang aabutin niya ang braso ko, may malakas na tunog at bigla kong naramdaman na parang gumuhit sa hangin ng isang kislap. Nang mapapikit ako, nasa labas na ako sa mismong iskinita. Umuulan pa rin, maraming tao, parang walang nangyari. Paglingon ko sa tindahan, sarado, walang signage, pader lang. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero kinakabahan pa rin ako noon. At matapos yun, umuwi na ako at hindi na ako bumalik sa Binondo.